Narinig mo na ba na dalawang mga bayan na naging malalaking sakit ng ulo para sa Israel ay nagmula sa isang pangyayari na puno ng iskandalo, desperasyon at mga ekstremong desisyon? Isang kwento na kasing disturbing na maraming umiiwas magbigay ng detalye. Ang mga Moabita at Amonita ay hindi ipinanganak mula sa isang pinagpalang alyansa, kundi mula sa isang lihim na itinagong malalim sa isang yungib pagkatapos ng pagkawasak ng Sodoma at Gomora. Si Lot at ang kanyang mga anak na babae, nag-iisa at traumatized ng trahedya, ay napagtagilid sa isang sitwasyon ng kumpletong kawalan ng katiyakan. Ang desisyon na ginawa nila sa panahong iyon ay nagbago ng kanilang kasaysayan magpakailanman. Isang matapang na plano, isang kasalanan na nagkunwaring para sa kaligtasan, na nagbigay daan sa dalawang bansa na tatagilid sa Israel sa mga susunod na henerasyon. Pero paano kaya ginamit ng Diyos ang ganong madilim na kabanata para sa kanyang dakilang layunin? Paano nangyari na mga siglo pagkatapos, isang babaeng Moabita ang naging mahalagang bahagi ng linya ng Mesiyas? Mamamangha ka kung nais mong malaman ang kwento ng Biblia nang walang mga filter. Mag-subscribe ka na at ibahagi ang video na ito upang mas maraming tao ang madiskubre ang mga nakatagong misteryo sa mga kasulatan. Samahan mo akong tuklasin ang kwentong ito. Ang araw ay mabilis na lumulubog sa abot-tanaw. Pinapula ang langit ng mga kulay kahel at pula na sumasaklaw sa malawak na kapatagan ng lambak ng Jordan. Sa ilalim ng tanawing iyon, dalawang syudad ang kumikislap sa isang mapanlinlang na liwanag. Atibo at masagana, ang Sodoma at Gomora ay mga sentrong kalakalan kung saan ang kasaganaan at pagkabulok ay magkasabay. Ang kanilang mga kalsadang bato ay puno ng yaman at karangyaan. Ngunit sa likod ng karilagan ay may kasalanan na napakalalim na ang mga sigaw nila ay umabot sa langit. Walang hanggan ang kasiyahan, walang preno ang karahasan, at ang katarungan ay winasak. Ang mga makapangyarihan ay nagtaas noo habang ang mga mahihina ay dinudurog, ginagamitan ng kawalang awa o tinatapon ng walang awa. Sa mundong iyon, namuhay si Lot. Ang kanyang kwento ay nakatali sa kanyang tiyuhin, si Abraham. Mula sa simula nang dumami ang kanilang mga kawan at hindi nakasya ang lupa para sa dalawa, nagpasya silang maghiwalay. Si Abraham buong puso sa kanyang tiwala sa Diyos, pinayagan si Lot na pumili muna at pinili ni Lot na naakit sa matabang lupa ng lambak ang daang magdadala sa kanya sa Sodoma, isang lugar ng kasaganaan pero may malaking panganib espiritual. Kahit namuhay siya sa gitna ng mga Sodomita, sinikap ni Lot na panatilihing malinis ang katuwiran at ang kabutihang loob na natutunan niya mula sa kanyang tiyuhin. Ang kanyang bahay ay naging kanlungan para sa mga naniniwala pa sa katarungan. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang bigat ng kasamaan ng syudad ay labis na nagpabagabag sa kanya. Ang asawa at mga anak niya, gayunpaman, tila unti-unting nag-aangkop sa estilo ng buhay ng Sodoma. Sa puso ni Lot, nanatili ang mga halaga ni Abraham, pero naramdaman niyang siya ay nakakulong sa lugar na iyon. At nang dapit hapon, dumating ang dalawang bisita sa syudad. Sa unang tingin, mukhang karaniwang mga lalaki, ngunit ang kanilang mga mata ay nagtataglay ng isang dalisay at kakaibang liwanag para sa lugar na iyon. Nang magbabantay sa pintuan, agad mong mararamdaman na hindi sila mga karaniwang manlalakbay. Dahil sa isang panloob na pakiramdam, halos tahimik na boses, lumapit siya, yumuko at nagsabi, "Senyor, pakipahintulutan ninyo na magpahinga ang gabing ito sa aking tahanan. Hugasan ninyo ang inyong mga paa, magpahinga at bukas magpapatuloy sa inyong biyahe." Nagpalitan sila ng tingin bago nagsabi na balak nilang manatili sa plaza buong gabi, karaniwan para sa mga manlalakbay. Pero alam ni Lot na ang Sodoma ay isang mapanganib na lugar para sa mga banyaga pagkatapos ng paglubog ng araw. Sa matinding pagpupumilit,
Halos desesperado, nagmakaawa siya na sumama sila sa kanya. Sa huli, pumayag ang mga lalaki. Sila dinala ng mabilis papunta sa kanyang bahay at naghanda ng isang handaan. Ngunit habang kumakain, unti-unting nagising ang tunay na mukha ng Sodoma. Ang mga masasamang tawa ay gumulong sa kalye, nagmamadaling mga yabag at ilang saglit lang ay napalibutan ng bahay. Mga kalalakihan mula sa lahat ng edad, mula kabataan hanggang matatanda, dumagsa sabay sigaw, "Ilabas ninyo ang mga lalaki na pumasok sa inyong bahay upang makilala namin sila." Naiinis. Alam niyang agad ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Dahil sa matinding takot at pangangailangan ng lakas, lumabas siya upang harapin sila at nagsabi, "Nagmamakaawa ako, mga kapatid ko. Huwag ninyong gawin ang ganitong kasamaan." Ngunit pinagtawanan siya, "Sino ka bang akala mo? Ang banyagang ito ay nanirahan dito at ngayon gusto pang maging hukom. Gagawan namin sa iyo ng mas masahol pa kaysa sa kanila." At naging malinaw ang banta nang sumulong sila sa kanya. Nakatagilid sa pintuan, muntik nang madurog ng karamihan, naramdaman ni Lo na tapos na ang kanyang buhay. Pero bago pa siya makagalaw, mga hindi nakikitang kamay ang humila sa kanya pabalik sa loob ng bahay. Ang mga banyaga na hanggang ngayon hindi pa niya nauunawaan ang kanilang pagkakakilanlan, nagtaas ng mga braso at bigla-bigla isang matinding pagkabulag ang bumagsak sa mga salakay. Nagulo ang kalye, namumutla, nagpapalawag-lawag sa hangin. Hindi makahanap ng pintuan na ilang sandali lang ang nakalipas ay handa ng gibain. Si Lo, habang hinihinga ng mabigat, tumitingin sa kanyang mga bisita na may lumalalang paghanga. Hindi sila ordinaryong manlalakbay. "Sino kayo?" tanong niya, nanginginig ang boses sa takot at paghanga. Nagpalitan ng tahimik na tinginan ng dalawang lalaki bago tumugon ng may seremonya. "Mga mensahero kami ng kataas-taasan. Pinadalhan ka namin ng babala, sisirain ang Sodoma at Gomora. Ang kasamaan ng syudad na ito ay umakyat na sa langit at ang kanyang katapusan ay itinakda." Ang salitang ito ay nagpatibok sa lupa sa ilalim ng mga paa ni Lot. Agad na pumatak sa kanyang isipan ang tungkol sa kanyang asawa, mga anak na babae at mga manugang. Paano kaya sila tutugon? Nagpatuloy ang pahayag, matatag tulad ng isang hindi mababaliw na desisyon. "Tipunin ang iyong pamilya at umalis agad. Huwag lumingon, huwag huminto sa kahit saan. Tumakas mula sa kapatagang ito dahil ang paghuhukom ng Panginoon ay malapit na." Tumatagilid ang puso ni Lot. Ang kasamaan ng Sodoma ay umabot na sa rurok at ang kataas-taasan ay nagtakda ng kanilang katapusan. Malinaw ang mensahe, ang awa ay may hangganan at ang tanging paraan ay tumakas bago ang apoy ay sumira sa lahat. Ang katahimikan ay bumalot sa bahay. Ang babala mula sa mga anghel ay umuukit pa rin sa isipan ni Lot. Ang Sodoma at Gomora ay wawasakin, wala nang balik. Ngunit sa kanyang kalooban, isang matinding labanan ang nagaganap. Lahat ng kanyang buhay ay naroroon sa lungsod. Ang kanyang bahay, ang mga alaala, ang mga taon na hindi na muling babalik. Ngunit ang utos ng Diyos ay matalim tulad ng isang espada. "Bumangon ka, kunin ang iyong asawa at 2 anak na babae na narito at umalis mula sa lungsod upang hindi kayo mapahamak sa kaparusahan." Ang anghel ay nagsalita ng may hindi matitinag na autoridad. Pinapawisan ng malamig, humarap si Lot sa kanyang asawa at mga anak na babae. Ang tingin ng asawa ay nagpapakita ng takot at paglaban. Ang mga anak na babae, naguguluhan, ay halos hindi naiintindihan ang lawak ng mangyayaring kaganapan. Ngunit may isang bagay pa rin na labis na nagpapalungkot sa puso ni Lot. Ang kanyang mga manugang, ang mga kasintahan ng kanyang mga anak na babae ay wala pang alam. Kung maipapaliwanag niya ito sa kanila, marahil ay maliligtas din sila. Mabilis na umalis si Lot. Tumakbo siya sa mga kalye hanggang makarating sa bahay ng mga hinaharap na manugang.
Matapos magpumiglas, nakarinig siya ng isang antok na sagot. Nang pinapasok siya, nagsalita siya ng may pangangailangan ng isang huling pagkakataon para sa kanilang buhay. Kailangan nating umalis ngayon. Ang lungsod ay wawasakin. Ipinadala ng Diyos ang kanyang mga mensahero. Tiyak na ang paghuhukom. Tumakas tayo bago pa man maging huli. Ngunit ang mga kabataan ay nagtinginan lamang, hindi makapaniwala. Isang mapanuksong ngiti ang sumik sa kanilang mga mukha bago isa sa kanila ang nagsabi, "Pagkawasak? Bakit tayo maniniwala diyan? Palagi ka namang kakaiba dito. Ngayon ay nagsasalita ka tungkol sa paghuhukom at kalamidad. Lot, nawalan ka na ng ulirat." Para sa kanila, si Lot ay isang matandang nag-iilusyon, tinatablan ng paranoia. Nagpatuloy ang gabi tulad ng iba pa, pista, kasiyahan, labis na kaligayahan, nang hindi nila alam na iyon na ang magiging huling gabi. Ang puso ni Lot ay humigpit. Mahal ng mga anak na babae ang mga lalaking iyon, ngunit ang pagkabulag nila ay nagtakda ng kanilang kapalaran. Hindi niya sila kayang kumbinsihin, kaya bumalik siyang lungkot na lungkot sa bahay. Pagdating doon, nakita niyang ang asawa ay paralisado sa takot at ang mga anak na babae ay aligaga, handa ng tumakas, ngunit naguguluhan sa pagitan ng buhay na kanilang iiwan at ang hindi tiyak na hinaharap. Habang dumarating ang umaga at ang langit ay nagsimulang magbago ng kulay, nagsalita ang mga anghel ng may muling matinding boses, "Dali, tumakas, sapagkat ang galit ng Panginoon ay babagsak sa lungsod na ito. Huwag lumingon at huwag huminto sa kapatagan. Tumakas patungong mga bundok upang hindi kayo mapahamak." Nararamdaman ni Lot ang bigat ng utos na iyon. Parang nakatanikala ang kanyang mga paa sa lupa, ngunit ang mga kamay ng mga mensahero ay humawak sa kanya. Siya, ang asawa at mga anak na babae, at pinangunahan silang lumabas. Ang simoy ng umaga ay kakaibang kalmado, parang ang kalikasan mismo ay naghihintay. Pinigilan niya ang kanyang hininga, naghihintay sa divine na paghuhukom habang lumalabas siya mula sa mga pader ng Sodoma. Si Lot humihingal ay nagmakaawa sa mga anghel, "Hindi, mga Ginoo, kung ako ay nakatagpo ng biyaya sa inyong mga mata, pahintulutan ninyo akong tumakas patungo sa isang kalapit na lungsod. Hindi ko kayang maglakbay patungo sa bundok. Nababahala akong abutin ako ng trahedya at mamatay. May isang maliit na lungsod na tinatawag na Zoar. Hayaan ninyong doon ako magtago." Tumango ang anghel ng may pag-unawa, "Pinapakinggan namin ang iyong kahilingan. Tumakas ka patungong Zoar, sapagkat hindi namin maaaring wasakin ang lungsod hanggang makarating ka roon." Hindi na naghintay pa si Lot ng pangalawang pagkakataon. Kinuha ang mga kamay ng kanyang mga anak na babae at asawa at nagsimulang tumakbo ng buong lakas. Sa kanilang likuran, ang horizon ay naging pula at ginto. Ang isang nakakasilaw na liwanag ay nagsilbing gabay sa langit. Ang tunog ng kidlat ay dumagundong sa hangin. Sa loob ng ilang segundo, bumaba na ang paghuhukom. Isang ulan ng apoy at asupre ang bumagsak sa Sodoma at ang naglalagablab na mga apoy ay nilamon ang lahat ng naroroon. Ang mga abo ay bumalot sa mga kalye, bahay at plaza na tinatakan ng kasamaan. Ang mga sigaw ng desperasyon ay tumaas sa hangin, ngunit agad na tinakpan. Sa gitna ng tunog ng pagkawasak si Lot, ang puso ay dumadagundong, ay nagpatuloy. Ngunit isang sandali lang ang kailangan upang magbago ang lahat. Isang biglaang galaw, isang pag-aalangan. Ang kanyang asawa tinamaan ng isang alaala na dumapo sa kanya tulad ng isang biglaang alon ng nostalhiya ay lumingon. Ang pagnanais na makita, maintindihan at kumapit sa natirang mga bagay kahit laban sa babala, laban sa utos, laban sa tadhana mismo. Parang nagyelo ang kanyang balat. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang katawan, isang hininga ng kawalang hanggan.
Ang kanyang mga mata ay nasaksihan ng kalamidad. Ang lungsod ay nasusunog na parang isang naglalagablab na pugon. Ang katarungan ng Diyos ay ipinakita ng walang pagsisisi. At sa isang hininga, ang kanyang katawan ay nanigas. Ang kanyang laman ay naging bato. Ang kanyang diwa ay napatigil at siya ay naging alabok. Nang mapansin ni Lot at ng kanyang mga anak na babae na hindi na nila naririnig ang mga hakbang ng kanilang ina, lumingon sila, ngunit huli na. Dati naroroon ang kanyang asawa. Ngayon, isa na lamang itong hindi gumagalaw na figura, isang estatwang nakatayo sa gitna ng kapatagan. Naramdaman ni Lot ang kanyang kaluluwa na napunit. Ang sakit na iyon ay sumira sa kanya mula sa loob. Gusto niyang tumakbo patungo sa kanya. Gusto niyang isigaw ang kanyang pangalan. Ngunit ang realidad ay tinapya siya ng kalupitan nang hindi maiiwasan. Ang kanyang asawa ay hindi sumunod at ang sakit ni Lot ay dumating agad. Binangungot siya nito. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng tumigil. Hinawakan ang mga anak na babae at nagpatuloy. Ang mga mata ay malabo, ang puso ay pira-piraso. Nang sa wakas ay makarating sila sa Zoar, ang lungsod ay tahimik at wala ng buhay. Isang maliit na lugar, hindi mahalaga, ngunit magiging kanilang kanlungan. Ang takot ay patuloy na kumakalabit sa kanila. Sa mga mata ng kanyang mga anak na babae, ang imahe ng Sodoma na tinupok ng mga apoy ay nakatatak na magpakailanman. Ang takot ng nangyari sa kanilang ina ay magiging kabuntot nila habang buhay. Ang amoy ng asupre ay nanatili sa hangin bilang isang hindi malilimutang alaala, isang babala ng kapangyarihan ng Diyos at ng kahinaan ng tao. Ang gabi ay bumaba sa Zoar at si Lot at ang kanyang mga anak na babae ay napasok sa malalim na katahimikan, dala ang pagkakasala, ang pagkawala at ang kawalan ng kasiguraduhan sa hinaharap na naghihintay sa kanila sa maliit na lungsod na iyon. Ang mga anino ng gabi ay kumalat sa makikitid na kalye at ang tanging tunog ay ang bulong ng hangin na patuloy na nagdadala ng amoy ng abo mula sa kalamidad ng Sodoma at Gomora. Si Lot at ang kanyang mga anak na babae, pagod at wasak sa pagkawala, ay niyakap ang isa't isa sa loob ng maliit na bahay na kanilang natagpuan. Ngunit ang puso ni Lot ay hindi nakatagpo ng kapayapaan sa pagdating nila sa Zoar. Ang lumalaking takot ay patuloy na sumisira sa kanya. Ang tubig ng pagkawasak ay tila patuloy na umaabot sa maliit na lungsod. Hindi ba't bahagi rin ng kapatagang pinagmulan ng kapahamakan ng Zoar? Marahil ay nakaligtas ito mula sa paghuhukom ng Diyos. Ngunit bakit? Bakit ipapahintulot ng Diyos na manatili ito nang ang lahat ng nasa paligid ay naging abo? Bagamat isang pansamantalang kanlungan, si Lot ay nararamdaman na hindi siya ligtas dito. Isang tinig sa loob niya ang nagsasabing hindi nila dapat manatili sa lugar na iyon. Ang mga tao sa Zoar ay hindi tinanggap si Lot at ang kanyang mga anak na babae ng maayos. Sila ay mga nakaligtas mula sa isang pagkawasak na tila ipinlano upang pawiin ang lahat ng buhay sa lambak. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Tila takot na ang sumpa na nagwasak sa Sodoma ay maaaring sundan sila sa pamamagitan ni Lot. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Lot na bagamat maliit ang lungsod, may sarili itong anino ng kasamaan. Hindi ganong naiiba ang mga tao sa mga Sodomita. Ang parehong decadence ay tila nakatanim sa kanilang mga kalye. Ang ideya ng manirahan doon ay naging hindi kayang tiisin. Isang gabi, habang ang mga anak na babae ay natutulog, lumabas si Lot at nagtungo sa pintuan ng maliit na bahay na kanilang tinirhan. Tinitingnan niya ang mga bundok na humuhubog sa lambak. Ang mga tuktok ay parang mga higanting tahimik, malayo sa impluwensya ng tao. Isang ligtas na kanlungan, malayo sa dumi ng mga lungsod. Sa pagdapo ng umaga, ginising ni Lot ang kanyang mga anak na babae na may isang hindi mababawi na desisyon.
Huwag tayong manatili dito, aalis tayo papuntang bundok. Ang mga dalaga na ang mga puso ay mabigat sa lungkot ay hindi nagtangkang magtanong sa kanilang ama. Inisa-isa nila ang mga kaunting gamit na mayroon at hindi lumingon. Nagsimula silang maglakbay. Ang pag-akyat ay mahirap. Ang mga landas ay matarik at madulas at ang araw na umaabot ay pinarusahan ng kanilang mga katawan sa bawat hakbang. Ang mga alaala ng Sodoma ay tila nawawala sa malayo, ngunit ang bigat ng trahedya ay hindi sila iniwan kahit matapos ang mga oras ng nakakapagod na paglalakad. Habang umaakyat, nakatagpo sila ng isang yungib sa pagitan ng mga bato. Malamig at madilim, ngunit nagbigay proteksyon laban sa mga bagyong naroroon. Doon, si Lot ay naupo sa isang bato. Ang tingin ay nawawala sa malayo, habang ang mga anak na babae ay magkadikit, tahimik, na humahanap ng ginhawa sa isa't isa. Ang yungib ay naging kanilang bagong tahanan, isang madilim at mag-isa na lugar kung saan ang tanging tunog ay ang eko ng hangin na dumadaan sa mga bato. Ang mga gabi ay ang pinakamabigat. Sa dilim, ang mga iniisip ng mga dalaga ay nagiging hindi matitiis. Ang imahe ng kanilang ina na naging isang estatwa ng asin ay gumugulo sa kanilang mga panaginip. Nag-aalala sila kung ano ang maaaring pumasok sa isip ng kanilang ina sa sandaling iyon. Kailangan ba niyang tanggapin ang kanyang pagmamahal sa Sodoma? Isang huling pagnanasa ng pag-usisa. Isang pagnanais na makita kung ano ang iiwan bago tanggapin ang kanyang kapalaran. Ang mga anak na babae ni Lot ay naramdaman na ang kanilang mundo ay naging wala. Dati, kahit na may kasamaan sa Sodoma, may buhay. Ngayon ang lahat ng kanilang kilala ay nilamon ng apoy. Wala nang mga lungsod, mga tao at pag-asa para sa hinaharap. Ang desperasyon ay nagsimulang magugat sa kanilang mga puso araw-araw. Ang pakiramdam ng pagka-isolate ay patuloy na lumalala. Hindi nila alam kung may iba pang nayon maliban sa mga bundok, kung may buhay pa sa labas, o kung sila na lamang ang mga nakaligtas sa mundo. Habang lumilipas ang panahon, isang mas malaking alalahanin ang lumitaw, ang kanilang ama. Bagamat malakas, tumatanda siya araw-araw. Kung siya ay mamatay, wala nang matitira mula sa kanilang lahi. Kung mamatay ang ating ama, sabi ng panganay na anak sa isang gabi, halos hindi marinig ang boses, wala nang matitira mula sa ating dugo. Tumingin sa kanya ang nakababatang kapatid na may matamlay na ekspresyon. Hindi tayo pwedeng mag-isa. Hindi tayo pwedeng maging huling mga tao. Sa ang takot ng pagkalipol ay nagbigat sa kaluluwa ng dalawa. Ang linya ng kanilang lahi, ang pangako kay Abraham, lahat ng iyon ay tila natutunaw, tinatangka ng walang hanggan na kawalan. Kanino sila mag-aasawa? Anong kinabukasan ng maaari nilang magkaroon? Ang pag-uusap na ito ay parang isang madilim na anino na lumulutang sa loob ng yungib. Alam ng mga anak na babae ni Lot na malapit na nilang kailangang gumawa ng desisyon. Isang desisyon na magtatakda ng kapalaran ng kanilang lahi, na mag-aalab na parang dilim sa buong kasaysayan. Ang yungib na nakapalibot ng mga bundok ay naging isang kanlungan na naging libingan ng mga pag-asa. Sa labas, ang malamig na hangin ay dumadaan sa mga bato, bumubulong ng isang nag-iisang panaghoy na umaabot sa puso ng mga anak na babae ni Lot sa bawat araw na lumilipas. Ang pakiramdam ng pagka-isolate ay naging mas hindi matiis sa katiyakan na sila na lamang ang mga natirang buhay mula sa pagkawasak ng Sodoma at Gomora. Ang ideya ng ito ay kumapit sa kanilang mga isipan tulad ng isang mabigat na pasanin. Ang panganay na anak na babae sa pintuan ng yungib ay tinitingnan ang kawalan sa horizon. Walang senyales ng ibang mga lungsod, walang usok mula sa mga apoy at walang anumang tanda ng buhay maliban sa mga bundok. Kung may ibang mga lalaki pang nabubuhay sa mundo, sila ay malayo at ang oras ay dumadaan ng walang awa.
Alam niyang ang kanyang ama ay tumatanda sa bawat araw at kapag ang kanyang buhay ay dumating sa katapusan, ang kanilang lahi ay maglalaho kasama siya. Ang ideya ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan tulad ng isang patuloy na anino. Sa kanyang mga alaala, ang mga kwento na ikinukwento ng pamilya ay muling dumaan. Nilikha ng Diyos ang sangkatauhan mula sa isang mag-asawa. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang isang buong pamilya ay kailangang mag-repopulate sa lupa. Hindi ba't si Noe at ang kanyang mga anak ay hindi rin gumawa ng parehong bagay pagkatapos ng baha? Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ang panganay na anak na babae ay nakaramdam ng isang bagong takot, hindi sa kalungkutan o panganib, kundi sa bigat ng desisyong nagsimula na niyang isaalang-alang. Habang ang gabi ay lumalalim at ang apoy sa yungib ay kumikislap ng mahinang liwanag, siya ay nagsalita. "Ate, ang ating ama ay matanda na," bulong niya habang nakatingin sa mga siga. "Wala nang ibang mga lalaki sa lupa na makakapagbigay sa atin ng mga anak. Kung hindi tayo kikilos, mawawala ang ating lahi." Ang nakababatang kapatid ay nanginig nang marinig ang mga salitang iyon. "Ano ang ibig mong sabihin?" bulong niya. Ang boses ay nanginginig. "Inom tayo ng alak sa ating ama," patuloy ng panganay, may pag-aalinlangan. "At kapag siya ay nakatulog, matutulog ako sa kanya. Sa ganitong paraan, mapapanatili natin ang ating salinlahi." Ang katahimikan na sumunod ay mabigat tulad ng isang bato. Ang nakababatang kapatid ay iniiwas ang kanyang tingin, tinatamaan ng pagkabigla at pagdududa. Ang panloob na labanan sa pagitan ng moralidad at tungkulin ay nagbabalatan sa kanya. Ngunit ang takot na ang kanilang pamilya ay malilimutan tulad ng mga guho ng Sodoma ay sa wakas ay lumamon sa kanya. Na may buhol sa kanyang lalamunan, tumango siya. At ganoon nga nila sinimulan ang plano. Sa mga kaunting gamit na dinala mula sa Zoar, may isang bote ng alak na maingat na itinago ni Lot. Lubog sa kalungkutan at pagod mula sa mga nangyari, hindi siya nagtanong nang inalok siya ng alak ng mga anak na babae ng gabing iyon. Ang unang kagat ay tinanggap niya ng may pag-aalinlangan, ang ikalawa ng may ginhawa. Mabilis na naging malabo ang kanyang isipan. Nabigo ang paghatol. Wasak sa pagkawala at desperasyon, siya ay nalulong sa kawalan ng malay na hindi namamalayan ang mga plano ng kanyang mga anak na babae. Ang yungib ay sumubsob sa dilim nang ang huling liwanag mula sa apoy ay nawala. Ang panganay, ang puso ay mabilis na tumbiting, ay dahan-dahang lumapit sa kanyang ama na mahimbing na natutulog dahil sa epekto ng alak. Sa mga nanginginig na kamay, humiga siya sa tabi niya. Sa kanyang isipan, inuulit ang mga dahilan na kanyang itinaguyod: lahi, kaligtasan, tungkulin ng pamilya. Ngunit may isa pang bahagi sa kanya na sumisigaw na mali iyon. Gayunpaman, wala nang daan pabalik. Sa dilim ng yungib, ang kapalaran ng isang bagong henerasyon ay pinagtibay sa katahimikan. Nang sumikat ang unang liwanag ng umaga mula sa pintuan ng yungib, ang panganay ay umalis mula sa kanyang ama na may pusong puno ng pagkakasala. Mahimbing ang tulog ni Lot, walang kamalay-malay sa nangyari. Umalis siya, niyayakap ang sarili, nanginginig, wala nang makakapagbago sa ginawa niya. Ang kanyang isipan ay nagtangkang tanggihan ang bigat ng pagkakasala. Ngunit may isang bagay sa loob niya na kumikilos sa pagkabalisa. Nang magising ang nakababatang kapatid, nakita niya sa mukha ng panganay ang salamin ng panloob na labanan. Ang kanyang kinatatakutan ay naging totoo. At ganito ba ang gusto mo? Tanong ng nakababatang kapatid sa isang halos hindi maririnig na bulong. Tumango ang panganay ng dahan-dahan. Mamaya ng gabi, ikaw naman. Isang kilig ang dumaan sa katawan ng nakababatang anak na babae. Ang dati isang malayong ideya ay naging isang katotohanan. Hindi maiiwasan, sa paglubog ng araw,
Siya rin ay makikialam sa kapalaran na itinakda para sa kanya. Sa hindi nila alam, si Lot ay magiging ama ng 2 anak at mga bansa na magpapabago sa kasaysayan. Ang gabi ay muling bumaba sa yungib sa bundok, nagdadala ng isang mabigat na katahimikan at isang mahirap na atmosfera. Ang nakababatang anak na babae ay nanatili sa pintuan, niyayakap ang kanyang mga tuhod sa dibdib, habang ang kanyang isipan ay naglalaban sa pagitan ng katwiran at takot. Insinstihan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na ang kanilang ginawa ay hindi kasalanan kundi pangangailangan. Wala nang lalaki sa lupa, sabi ng panganay. Kung hindi tayo kikilos, mawawala ang mga inapo ng ating ama. Ang mga salitang iyon ay tila may lohika, ngunit may isang bagay sa puso ng nakababatang kapatid na kumukontra. Sila ay nagtatangkang magtayo muli, iniisip na, sa mga sinaunang panahon, pinayagan ng Diyos na magsimula ang sangkatauhan mula sa isang pamilya, sina Adan at Eva, si Noe at ang kanyang mga anak. Ngunit ito ba'y katulad ng kanilang sitwasyon? O baka nila nalalagpasan ang isang hangganang hindi nila dapat tawirin? Tinitigan siya ng panganay ng matindi at mahabang tingin na may kabuntot na kabaitan at tiwala, tulad ng isang tao na gumagabay sa isang kapwa papunta sa gilid ng bangin. Kung mag-aatubili ka ngayong gabi, magiging huli na bulong niya. Ang nakababatang kapatid ay iniiwas ang kanyang tingin, hindi siya nagprotesta. Nakita niyang may matinding paniniwala sa mga mata ng kanyang kapatid at ang bigat ng responsibilidad para sa kanilang lahi. Marahil sa huli wala nang ibang opsyon kundi sundin ang plano ng nakaraang gabi. Magkasama nilang kinuha ang bote ng alak at inalok ito sa kanilang ama. Si Lot na lubog sa kalungkutan ay uminom ng walang alinlangan, naghahanap ng kaunting ginhawa sa kanyang pusong pagod. Ang alak ay nagdulot ng kalituhan sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang nahulog sa kawalan ng malay habang ang mga anino ay sumakop sa yungib. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at malalim. Tumayo ang nakababatang kapatid na may mabilis na tibok ng puso. Ang bawat hakbang patungo sa kanyang ama ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Humiga siya sa tabi ng kanyang ama sa dilim. Inuulit sa kanyang isipan ang mga salitaan ng kanyang kapatid. Ito ay para sa lahi. Ito ay para sa kaligtasan ng pamilya. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Ang bigat ng tadhana ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Hindi niya kayang suriin ang kanyang ginagawa. Nagpatuloy siya sa kung ano ang napagdesisyunan na. Nang sumik ang unang liwanag ng umaga, ang nakababatang kapatid ay umatras. Ang puso'y nilalamon ng isang hindi nakikitang bigat. Mahimbing ang tulog ni Lot, walang kamalay-malay sa mga nangyari, tulad ng gabi ng nakaraan. Pagkagising, hindi niya napansin ang kakaibang nangyari. Walang pagtatanong, walang hinala. Ang kanyang isipan ay sobrang lubog sa kalungkutan at pagod na hindi niya namamalayan ang bigat sa mga mata ng kanyang mga anak na babae o ang pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Ang magkapatid ay nagpalitan ng ilang salita sa buong araw. Pareho nilang alam kung ano ang nangyari. At alam nila na wala ng pagbalik. Ngunit habang ang panganay ay nanatiling tiyak na tama ang kanilang ginawa, ang nakababatang kapatid ay nakaramdam ng isang di mabilang na pakiramdam ng kabiguan na hindi niya kayang ipaliwanag. Oo, tinitiyak nila ang pagpapalago ng lahi ng kanilang ama. Ngunit anong halaga nito? Pwede bang aprobado ng Diyos ang ginawa nila? Sila ba ay magiging tulad ng mga kwento ng mga patriarka? O nilagpasan nila ang isang hangganang magmamarka sa kanilang lahi magpakailanman? Ngunit ang panganay ay nanatiling matatag. Wala tayong ginawang mali. Matatag na sabi niya, balang araw, ang ating mga anak ay magiging mga tagapagtatag ng mga bansa. Ang nakababatang kapatid ay nanatiling tahimik, hindi tiyak kung tama ang kanyang kapatid.
Ngunit wala nang makakapagbago sa nangyari. Lumipas ang panahon. Hindi nagtagal, nagsimula silang mapansin ang mga pagbabago sa kanilang mga katawan. Matatabang tiyan, mas mabagal na mga hakbang. Walang duda, sila ay buntis. Ang kanilang plano ay nagbunga. Ang kanilang ama ay magkakaroon ng mga inapo, ngunit ang kawalan ng kasiguraduhan ay patuloy na sumunod sa kanila. Hindi nila alam kung ano ang magiging kapalaran ng mga anak na kanilang dinadala. Sila ba'y pagpalain o ang kanilang mga pangalan ay magiging itim na marka sa kanilang pinagmulan? Walang saksi at walang selebrasyon sa katahimikan ng yungib at sa ilalim ng proteksyon ng mga bundok, malapit ng magsilang ng isang bagong henerasyon. Isang bagong lahi na magpapabago sa kasaysayan. Ang panahon ay dumaan ng mabagal sa loob ng yungib. Ang mga nakakapagod na panahon ay dumaan sa mga bundok at sa bawat araw ang mga katawan ng mga anak na babae ni Lot ay nagbago na nagpapakita ng hindi maiiwasang epekto ng kanilang mga ginawa. Ang kanilang mga tiyan na dati hindi gaanong halata ay nagsimulang lumaki. Ang bigat ng buhay na lumalago sa loob nila. Siya ang panganay na anak na babae ang unang nakapansin. Habang siya'y naglalaba sa malapit na ilog, ang kanyang mga kamay ay dumaan sa kanyang tiyan at naramdaman niya ang katatagan ng isang bagong buhay na umuusbong sa loob niya. Isang kilig ang dumaan sa kanyang gulugod, hindi sa takot, kundi sa pagkumpirma ng kanilang nalalaman. Pagbalik sa yungib, nakita niyang ang kanyang kapatid na kahit tahimik ay tila nakarating na rin sa parehong konklusyon. Buntis tayo, bulong ng nakababatang kapatid. Parang ang pagsasabi nito ng malakas ay magpapahirap sa katotohanan. Ang panganay ay dahan-dahang tumango. Nakuha nila, nasiguro nila ang pagpapatuloy ng lahi ng kanilang ama. Ngunit kasabay ng kasiyahan, dumating ang isang nakakabahalang pag-iisip. Paano kaya tutugon si Lot kapag malaman niyang pareho silang buntis? Ang kawalan ng kasiguraduhan ay nagpatuloy sa hangin sa loob ng mga araw. Si Lot, nalubog sa kalungkutan, wala nang pakialam sa mundo sa paligid niya, ay hindi halos napansin ang mga pagbabago sa kanyang mga anak na babae. Ang kanyang isipan ay nakalubog pa rin sa sakit ng pagkakita sa Sodoma na naging abo at sa imahe ng kanyang asawa na naging isang estatwa ng asin. Siya ay isang lalaking nakaligtas sa galit ng Diyos, ngunit ngayon ay naglalakad na parang isang multo na walang layunin. Nang sa wakas ay napansin ni Lot na ang kanyang mga anak na babae ay buntis, hindi siya nagpakita ng pagkabigla o galit. Ang kanyang realidad ay isang basag na salamin. Nawala na siya ng marami kaya ang kanyang isipan ay ayaw magtanong sa halata. Nakita niya silang may mga malalaking tiyan, ngunit hindi siya nagtanong. Marahil ay mas pinili niyang hindi malaman. Sa kailaliman, isang bahagi ng kanyang sarili ang may pakiramdam ng nangyari at pinili niyang magsara ng mga mata. Ilang buwan ang lumipas. Sa isang gabi kung kailan ang buwan ay nagpapaligo sa pintuan ng yungib ng malamlam na liwanag. Dumating ang sakit ng panganganak. Ang panganay na anak na babae ang unang nanganak. Ang kanyang mga sigaw ay umabot sa mga bundok. Hinaluan ng huni ng hangin. Tinulungan siya ng kanyang kapatid. Iniisip ang mga kwento ng mga kababaihan sa Sodoma, mga panganganak sa mga bahay na mainit, napapaligiran ng mga hilot at kamag-anak. Ngunit hindi dito, sa kalungkutan ng mga bato. Pagkalipas ng ilang oras ng takot, pagsusumikap at paghihirap, ang buhay ay bumasag sa katahimikan ng yungib. Isang mahina at malungkot na iyak ang pumuno sa hangin. Hinawakan ng panganay ang sanggol sa kanyang mga braso. Ang mga luha ay pumatak sa kanyang mata. Ang pangalan niya ay Moabe. Bulong niya, Moab, mula sa aking ama. Isang pangalan na maingat ngunit puno ng katotohanan ng kanyang pinagmulan. Ilang araw ang lumipas at dumating ang pagkakataon ng nakababatang anak na babae.
Ang kanyang panganganak ay kasing sakit din ng sa kapatid, isang pagsubok ng pag-iral at sakripisyo. Nang pumutok ang iyak ng kanyang anak, inakay niya ito ng may halong pagmamahal at lungkot. Ang pangalan mo ay Ben-Ami, sabi niya, nang mahina. Anak ng aking bayan, isang salamin ng pangangailangan upang muling magbuo ng isang henerasyon sa gitna ng kawalan. Nagtinginan silang dalawa sa kanilang mga anak at alam nilang ang kanilang kapalaran ay nakatadhana na. Sila ang magiging tagapagtatag ng isang bagong lahi, ang mga magulang ng dalawang bayan na magtatagal sa mga salinlahi. Lumipas ang mga taon at ang mga bata ay lumaki sa parehong yungib na nasaksihan ang kanilang pagbuo at pagsilang. Si Moabe at si Ben-Ami ay naging malalakas na bata na sanay sa hirap ng buhay sa mga bundok. Natutunan nilang maglakad sa pagitan ng mga bato, umakyat sa mga bangin, at manghuli ng maliliit na hayop kasama ang kanilang mga ina. Ang yungib, kahit malamig at madilim, ay naging kanilang tahanan, ang tanging mundo na kanilang nakilala. Si Lo, na matanda na at lalong lumalayo, ay pinagmamasdan ng kanyang mga apo na may mga mata na parang nawawala na ang liwanag. Wala na siyang lakas upang alagaan sila o turuan. Ang kanyang buhay ay naging isang araw-araw na pakikibaka upang makaligtas. Marahil ay naramdaman niyang ang kanyang lahi ay magpapatuloy sa mga batang iyon, ngunit ang kanyang espiritu ay sobrang pagod na hindi na niya ito mahanap na kaaliwan. Ngunit alam ng mga kapatid na babae na hindi sila maaaring manatili roon magpakailanman. Sa paglipas ng panahon, kailangan ng kanilang mga anak ng higit pa kaysa sa mga bundok at kalungkutan. Nagsimula silang bumaba patungo sa mga kapatagan, naghahanap ng ibang mga tribo, ibang mga pamilya, ibang mga lalaki na maaaring makasama nila kapag dumating ang panahon. Naintindihan nila na ang kapalaran ng kanilang mga anak ay hindi nasa yungib kundi sa lambak. Ang mga bata ay hindi lamang mga nakaligtas, sila ang simula ng isang bagong bagay. Sa paglipas ng panahon, si Moabe at si Ben-Ami ay naging malalakas na kalalakihan. Si Moabe, ang panganay, at si Ben-Ami na kasing lakas din, ay nagpakita ng kanilang likas na pagiging leader nang umabot sila sa tamang edad. Nagsimula silang magtipon ng mga inapo mula sa iba pang maliliit na nomadikong tribo na naglalakbay sa mga kapatagan at bundok. Dito nila inilatag ang mga batayan ng magiging dalawang magkaibang bansa, ang mga Moabita at ang mga Amonita. Itinatag ni Moabe ang kanyang bayan sa mga lupain sa silangan ng Dead Sea, isang masagana at maunlad na rehiyon. Dinala ni Ben-Ami ang kanyang bayan sa Hilaga, kung saan itinatag ang kaharian ng Amon. Lumaki ang parehong mga bayan na magkatabi, minsan ay magkaalyado, minsan ay magkaribal, at sa paglipas ng panahon, naging mga bansa sila na may sariling mga kaugalian, sariling mga Diyos at mga partikular na tradisyon. Ang mga anak na babae ni Lo, gayunpaman, ay nawala na sa kasaysayan. Ang kanilang mga pangalan ay nawala sa paglipas ng mga siglo, ngunit ang kanilang pamana ay nanatili nakaukit sa kanilang mga inapo. Mula kay Moabe at Ben-Ami ay magsisimula ang isang dugo na maghahatid ng mga salinlahi na malalim na makakaapekto sa kasaysayan ng Israel. Kaya mula sa isang nag-iisang yungib sa mga bundok sa pamamagitan ng mga kontrobersyal na paraan at sa gitna ng desperasyon, nagsilang ang dalawang bansa na magpapabago sa takbo ng kasaysayan ng Biblia. Ang oras, walang awa at hindi nakikiramay ay nagpatuloy sa pagtakbo. Sa bundok kung saan natagpuan ni Lo ang kanlungan, ang kanyang mga araw ay naging paulit-ulit. Araw-araw na pakikibaka para mabuhay. Bawat gabi, ang bulong ng hangin na dumadaan sa mga bato. Ang kanyang buhok na dating madilim ay naging gray na parang mga abo ng Sodoma. Ang kanyang mga kamay na dati malakas ay nanginginig sa kahinaan.
Lumipas ang mga taon, ang kanyang mga anak na babae ay hindi na mga kabataan. Ang kanyang mga apo, si Moabe at si Ben-ami, ay lumaki na may lakas ng mga batang walang pasanang nakaraan. Malalakas na bata, may matalim na tingin at matibay na loob, nakatakdang manguna. Ngunit kay Lot, nakikita nila ang isang lalaking ang kaluluwa ay parang nandoon pa rin nung araw ng pagkawasak ng Sodoma. Madaling umupo si Lot sa pintuan ng yungib, nakatingin sa malayo gamit ang mga mata na halos walang buhay. Hindi siya kailanman nagsalita tungkol sa nakaraan. Hindi niya binanggit ang lungsod na iniwan o ang asawang naging asin. Hindi rin siya nagtanong tungkol sa tunay na pinagmula ng kanyang mga apo. Marahil ay may kutob siya, marahil ay naramdaman niya sa ilalim ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang katahimikan ay naging huling kanlungan niya, ang huling hadlang sa pagitan niya at ng isang katotohanan na kung sasabihin ng malakas ay ganap na magwawasak sa kanya. Mayroong isang nakakagambalang bagay sa paraan ng pagtingin ni Lot kay Moabe at Ben-ami kapag wala siyang nakakakita. Isang mabilis na kislap, isang anino ng pagkakakilanlan na sumik at nawala ng kasing bilis ng isang hininga ng hangin. Mahirap hindi mapansin ang mga pagkakapareho, ang mga galaw ng mga bata, ang kanilang paraan ng paglakad, pati na ang estruktura ng kanilang mga mukha ay kahawig ng mga anak na babae. Ngunit hindi kailaman nagtanong si Lot, marahil dahil natatakot siya sa mga sagot. Marahil dahil alam na niya ang mga ito, tuwing gabi kapag ang buwan ay nagpapaliwanag sa pintuan ng yungib, paminsan-minsan ay nagtatanong ang mga anak na babae ni Lot kung alam na ba ng kanilang ama ang lahat, kung alam niya ang ginawa nila, kung nauunawaan niya ang tunay na pinagmulan ng mga batang iyon, o kung pinili lamang niyang baliwalain ito. Walang mga pagtatalo, walang mga akusasyon, walang mga salitang maghahayag ng mga nangyari sa mga gabing puno ng desperasyon. Ngunit ang bigat ng lihim ay palaging naroon, tahimik, sumusunod sa kanila tulad ng isang multo na walang naglakas loob na harapin. Ang mga araw ni Lot ay unti-unting naglaho. Hindi siya namatay sa isang malaking laban, ni sa isang dakilang gawain ng kabayanihan. Hindi siya bumagsak sa galit ng Diyos. Ang katawan niya ay simpleng nawalan ng lakas. Ang kanyang kamatayan ay tahimik, walang saksi maliban sa mga anak na babae na sumama sa kanya hanggang sa huling araw. Walang malalakas na iyak, walang seremonya, walang mga malaking pamamaalam sa kanyang huling pahingahan. Siya ay nawala sa kasaysayan ng kasing tahimik kung paano niya ipinagpatuloy ang kanyang mga huling taon. Ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam. Ang kanyang libingan, kung meron man, ay naiwan at nawala sa mga bundok, napakalayo mula roon. Ang alaala ng mga lungsod na dating nakakilala ng kanyang pangalan, gayunpaman ay nanatili sa kasaysayan, hindi lamang bilang ang lalaking nakaligtas mula sa Sodoma, kundi bilang ang hindi sinasadyang patriarka ng dalawang bayan na magsisilbing mahalagang bahagi sa mga darating na siglo. Ang mga anak na babae ni Lot, na ang mga pangalan ay hindi kailanman nabanggit sa kasulatan, ay naging mga ina ng dalawang bansa. Sa pamamagitan ni Moabe at Ben-ami ay nagsilang ang mga Moabita at mga Amonita, mga bayan na lalago sa bilang at lakas. Si Moabe ay kalaunan ay nagtatag ng kanyang sariling teritoryo sa silangan ng Dead Sea. Ang kanyang mga inapo ay bumuo ng isang makapangyarihang bansa, may matabang lupa at sariling kultura. Si Ben-ami ay nagdala ng kanyang bayan sa Hilaga, nagtatag ng kaharian ng Amon. Ang mga Amonita ay pumikit, umunlad, bumuo ng alyansa at lumaban para sa kanilang kaligtasan sa gitna ng mga lupaing pinagtatalunan ng Kanaa. Ang parehong mga bayan ay magmamana ng isang kapalaran na puno ng kontrobersya sa kanilang relasyon sa Israel. Ang kasaysayan ng bayan na inapo ni Abraham ay puno ng alon. Si Moabe at Amon ay magiging mga kaaway ng mga inapo ng kanilang tiyuhin
at ang kanilang landas ay puno ng mga laban na haharapin. Nang pinili ni Lot ang matabang lupa ng Ilog Jordan, hindi niya akalain na magtatapos ang kanyang kwento sa isang yungib. Para sa isang lalaking masagana, pinaligiran ng mga yaman, may isang pamilya na nakatayo sa isa sa pinakamayamang lungsod sa rehiyon. Ngunit ang mga desisyon niya ay nagdala sa kanya sa isang landas ng trahedya at kalungkutan. Si Abraham at siya ay nagkaroon ng magkaibang landas. Ang isa ay pinili ang pagtitiwala sa Diyos, mamuhay bilang isang peregrino at umasa lamang sa pananampalataya at kagustuhan ng kataas-taasan. Ang isa naman, nahulog sa pangakit ng kasaganaan, ay nanirahan sa isang lugar na nag-aalok ng kaligtasan. Ngunit sa huli, naging sanhi ito ng kanyang kapahamakan. Sa kabila nito, hindi siya iniwan ng Diyos. Nagpadala siya ng mga anghel upang iligtas siya mula sa pagkawasak. Pinrotektahan siya kahit pa ang sariling mga pagkakamali niya ay nagdala sa kanya sa kahirapan. Ngunit ang presyo ng kanyang mga desisyon ay mataas. Si Abraham ay naging ama ng isang bansang pinili ng Diyos. Si Lot, sa kabilang banda, ay naging magulang ng 2 bayan na patuloy na maglalaban sa mga inapo ng kanyang tiyuhin. Ang kanyang pamana ay naging isang tahimik na babala. Ang kasaganaan na walang presensya ng Diyos ay pansamantala. Ang mga desisyong ginawa na nakatuon lamang sa material na bagay ay maaaring magdala sa landas na walang balikan. Kahit na sa ilalim ng anino ng kanyang kasaysayan, iniwan ni Lot ang kanyang marka na hindi matitinag sa pamamagitan ng kanyang mga inapo. Kahit na sa mga kadahilanan na maaaring pagdudahan, ang kanyang lahi ay nagpatuloy. Ang kanyang mga kwento ay tumawid sa puso ng Israel sa mga darating na siglo. At kahit na sa gitna ng alitan sa pagitan ng mga bansa, ang isa sa kanyang mga inapo ay magpapabago sa kurso ng hinaharap. Si Ruth, ang Moabita na magiging ninuno ng Haring David at sa paglipas ng panahon ng Mesyas. Kaya ang kapalaran ni Lot, bagamat nababalot ng trahedya, ay naging bahagi ng dakilang plano ng Diyos, isang plano na kahit sa pamamagitan ng kahinaan ng tao ay magpapatuloy hanggang sa huling kaligtasan. Ang oras ay dumaan at ang yungib sa bundok ay nakalimutan. Si Lot at ang kanyang mga anak na babae ay nawala sa kasaysayan, ngunit ang kanilang mga inapo ay umunlad sa malalawak na lupaing sa silangan ng Dead Sea. Lumaki ng malakas at makapangyarihan ang panganay ni Moabe. Ang determinasyon ng isang leader mula pagkabata ay nagtulungan upang maunawaan niya na ang kanyang kapalaran ay hindi ang kalungkutan ng mga bundok, kundi ang pagtatayo ng isang lungsod na magsisilibing tagapagmana ng kanyang pangalan. Pinangunahan ng pangangailangan na magtatag ng kanilang lugar, si Moabe at ang kanyang bayan ay bumaba mula sa mga mataas na bundok at nagsettle sa isang masaganang rehiyon, pinapaligiran ng mga ilog at protektado ng mga burol. Ang teritoryo na matatagpuan sa silangan ng Jordan River ay nag-aalok ng lahat ng kailangan: mga pastulan, mga lupang matabang para sa pagsasaka at ang daan patungo sa mga ruta pangkalakalan na kumukonekta sa rehiyon sa iba pang mga kabihasnan. Dito ipinanganak ang bansa ng Moabe na sa kalaunan ay magiging isang mahalagang aktor sa kasaysayan ng rehiyon. Ang lupain ng Moabe ay umabot mula sa silangang pampang ng Dead Sea, sumasakop sa mga lambak at bundok na nag-aalok ng natural na proteksyon. Sa hilaga ay matatagpuan ang teritoryo ng kanilang mga kamag-anak, ang mga Amonita. Ang Ilog Jordan ay naghihiwalay sa kanilang bayan mula sa kanlurang bahagi, ang lupa ng Canaan na ipinangako sa mga inapo ni Abraham. Dahil sa kanilang estratehikong lokasyon, ang Moabe ay may akses sa mga bital na ruta ng kalakalan na kumukonekta sa Mesopotamia, Egypt at Arabia. Ang kanilang ekonomiya ay nakabatay sa agrikultura, pangangalakal ng hayop at kalakalan na nagbigay daan sa malaking kasaganaan.
Gayunpaman, ang pagiging malapit sa mga Israelita ay nangangahulugang balang araw magaganap ang mga salungatan. Mula sa kanilang pinagmulan, ang mga Moabita ay nakabuo ng sariling kultura na apektado ng mga sibilisasyong kanilang kinakalakal. Sila ay isang malakas na bayan na nahahati sa mga angkan na pinamumunuan ng mga hari. Ang kanilang wika ay katulad ng Hebreo sapagkat pareho nilang ibinabahagi ang isang sinaunang pinagmulan. Ngunit ang kanilang mga kaugalian at pananampalataya ay naiiba sa Diyos ni Abraham. Hindi tulad ng mga inapo ni Isaac, ang mga Moabita ay hindi nagpatuloy ng pagsamba sa isang Diyos. Ang kanilang kalungkutan ay humantong sa mga paganong ritual at mga relihiyosong paniniwala ng mga Kananeo at iba pang mga bansang hindi naniniwala sa Diyos. Ang kanilang pangunahing Diyos ay si Chemos, ang Diyos ng digmaan at kasaganahan na kanilang sinusumpa at sinasakripisyo sa mga altar sa mataas na lugar. Habang lumalago ang Moabe, ang kanilang ambisyon ay tumangkad. Pinalawak nila ang kanilang teritoryo na sa kalaunan ay naglagay sa kanila sa alitan sa ibang mga bansa. Habang umuusbong ang Moabe, ang kanilang bayan ay lalong pumasok sa mga ritual ng pagpaparangal sa maraming Diyos at idolatriya. Si Chemos ang naging sentro ng kanilang kulto. Habang lumilipas ang panahon, mga mas madidilim na ritual ang lumitaw, kabilang na ang mga sakripisyong tao, lalo na ng mga bata, upang makamit ang pabor ng mga Diyos. Bumagsak ang moralidad. Ang kasaganaan ay naging kapalaluan, at sa bawat henerasyon, ang mga Moabita ay lalong lumalayo sa anino ni Lo at sa mga pagpapahalagang maaaring kanilang minana sa anumang panahon, sa kabila ng kanilang mga matagal ng ugnayan sa Israel. Hindi nakikibahagi ang mga Moabita sa pananampalataya at kapalaran ng Israel. Habang ang mga inapo ni Jacob ay hinubog ng batas na ibinigay kay Moises at ang relasyon nila kay Yahweh, ang mga Moabita ay nagbigay daan sa mga ritual at tradisyon na naglayo sa kanila espiritual. Ang antagonismo sa pagitan ng Moabe at Israel ay nagsimulang magpakita nang ang mga Israelita na pinalaya mula sa mga Ehipsyo ay naglalakbay sa disyertong patungo sa lupaing ipinangako. Nang si Moises ay nagdala ng bayan hanggang sa hangganan ng Moabe, inaasahan niyang makakatagpo ng paggalang mula sa kanilang mga malalayong kamag-anak. Ngunit sa halip, sila ay tinanggihan ng hari ng Moabe na si Balake, na natatakot sa lumalaking bilang ng mga Israelita. Naghahanap ng paraan upang pigilan sila nang hindi gumagamit ng mga hukbo. Si Balak ay humingi ng tulong sa salamangka at espiritual na manipulasyon. Pinuntahan niya si Balaam, isang paganong propeta, at humiling na pagbasbasan ang Israel upang pawiin ang kanilang pagsulong. Subalit, ang Diyos ay nakialam. At sa halip ng mga sumpa, si Balaam ay nagbigay ng mga pagpapala sa Israel. Nagpropesya ng kanilang tagumpay laban sa mga bayan na tututol sa kanila. Nagkumahog si Balake at nagpatuloy sa ibang plano, tuksuhin ang bayan ng Hebreo. Maraming kababaihang Moabita ang ipinadala sa kampo ng mga Israelita upang akitin ang mga lalaki at iligaw sila patungo sa idolatriya sa pagsamba kay Chemos at Baal. Ang espiritual na katiwalian ay nagpasiklab ng galit ng Diyos na nagpadala ng salot sa bayan. Ang rebellion ay nagpapatuloy hanggang si Moises ay ipinatupad ang mga lider ng kasalanan at ibinalik ang kalinisan ng Israel. Ang mga salungatan sa pagitan ng Moabe at Israel ay nagpapatuloy sa mga siglo. Bagamat paminsang magkasama sa mga oras ng pangangailangan, ang kanilang relasyon ay higit na nakasentro sa alitan at hindi pagkakaintindihan. Gayunpaman, ang kasaysayan ng Moabe ay hindi lamang tungkol sa mga alitan. Sa hinaharap, isang babaeng Moabita ang magbabago sa kapalaran ng kanyang bayan at magiging mahalagang bahagi ng linya ng Haring David at ng Mesiyas, si Ruth. Ngunit bago mangyari ang kaligtasan na ito, kailangang harapin ng Moabe ang kanyang sariling kapalaran
na nahubog sa mga desisyon ng kanilang mga ninuno at sa mga pagpili na naglayo sa kanila mula sa Diyos ni Abraham. Habang ang Moabe at ang mga inapo nito ay umuunlad sa silangan ng Dead Sea, si Ben-Ami, ang pangalawang anak na ipinanganak sa yungib na iyon, ay lumaki na may parehong determinasyon tulad ng kanyang kapatid. Mula pagkabata, naintindihan niya na ang kanyang kapalaran ay hindi ang kalungkutan, kundi ang pagtatayo ng isang lungsod na magsisilbing tagapagmana ng kanyang pangalan. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang bayan na binubuo ng mga inapo nilo at ibang mga nomadikong grupo ay nagkaisa at nagsimulang magtungo sa hilaga, sa mga burol at mabungang lambak. Dito nila itinatag ang kaharian ng Amon, isang bansa na, tulad ng Moabe, ay mag-iiwan ng hindi matitinag na marka sa kasaysayan ng rehiyon. Ang teritoryo ng Amon ay matatagpuan sa hilagang silangan ng Dead Sea sa labas ng mga hangganan ng Moabe. Ito ay isang lupaing mayaman sa mga likas na yaman, may malawak na mga pastulan na perpekto para sa pagpapastol ng mga tupa at kambing. Ang kanilang mga pangunahing pamayanan ay nasa mga burol na nagbibigay ng natural na depensa laban sa mga mananalakay. Ang kanilang kabisera, Raba, na ngayon ay nasa loob ng Jordan, ay naging isang mahalagang sentro ng kalakalan at militar. Sa mga estratehikong termino, ang mga Amonita ay may hangganan sa Moabe, sa timog at sa Israel, sa kanlurang bahagi na pinaghiwalay ng Ilog Jordan. Ang kalapitan nila ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong maging magkapitbahay at patuloy na magkaribal. Bagamat magkamag-anak mula sa parehong lahi, ang Moabe at Amon ay madalas na naglalaban para sa kontrol ng mga lupain at mga yaman, na nagpapatuloy sa kanilang relasyon na ambivalent, minsan magkaalyado, minsan magkaribal. Ang Israel sa kabilang banda ay tinitingnan ang mga Amonita bilang banta. Ang kanilang mga interaksyon ay tinatakan ng mga salungatan, pagtataksil at digmaan sa paglipas ng mga siglo. Habang lumalaki ang populasyon, ang mga Amonita ay nakabuo ng kanilang sariling kultura. Bagamat may pagkakatulad sa wika at mga kaugalian ng mga Moabita, nakapagpatatag sila ng isang natatanging identidad. Kilala sila sa kanilang lakas militar, tibay at sa pagtatayo ng mga kuta sa mga burol, kung saan pinahusay nila ang kanilang mga taktika sa labanan at nagtatag ng mga estratehikong alyansa upang protektahan ang kanilang teritoryo. Sa relihiyon, tulad ng ginawa ng Moabe, ang mga Amonita ay nagsimula ng pagsamba sa mga paganong Diyos, lalo na kay Milcom o Moloke, isang Diyos na kinatatakutan at iginagalang. Ang kanilang kulto ay nagsasangkot ng mga ritual sa mga mataas at madidilim na lugar na may mga kapangyarihang nauugnay sa kasaganahan at proteksyon. Gayunpaman, ang pinakakinahuhumalingang aspeto ng relihiyong ito ay ang pagsasakripisyo ng mga bata. Sa mga panahon ng krisis o digmaan, ang mga Amonita ay nag-aalay ng mga sanggol bilang sakripisyo upang makuha ang pabor ng kanilang Diyos. Isang gawi na nagmarka sa kanila bilang isa sa mga pinakanatatakot at kinondem ng bayan sa alaala ng Israel. Ang mga bata ay inilalagay sa mga bisig ng isang estatwa ng tanso na kumukulo. Isang gawaing nagdulot ng galit ng Diyos ng Israel at kalaunan naging isang dahilan ng paghatol sa mga Amonita. Mula sa kanilang unang pagkikita, ipinakita ng mga Amonita ang galit laban sa mga Israelita. Habang naglalakbay ang mga Israelita sa disyerto patungo sa ipinangakong lupa, ang Amon, tulad ng Moabe, ay tumangging magbigay daan at tumulong. Imbes na magbigay ng pagtanggap sa kanilang mga malalayong kamag-anak, nakipag-alyansa sila sa Moabe upang pigilan ang pag-usad ng mga Hebreo. Makalipas ang mga siglo nang ang Israel ay itinatag na sa Kanaan, ang mga Amonita ay muling umatake sa bayan ng Diyos sa panahon ng mga hukom.
Nakipag-alyansa sila sa mga Moabita at Amalekitas upang salakayin at supilin ang Israel hanggang sa tinalo ni Jefte, isang hukom na itinanghal ng Diyos, ang mga Amonita sa isang matinding labanan. Sa ilalim ng paghahari ni Saul, ang mga Amonita na pinamumunuan ni Naas ay pinapaligiran ang lungsod ng Jabes Gilead at tinangka nilang gawing alipin ang mga naninirahan dito. Dahil dito, si Saul na pinapalakas ng Espiritu ng Diyos ay nagtipon ng isang hukbo at tinalo ang mga Amonita, pinagtibay ang kanyang posisyon bilang unang hari ng Israel. Ngunit hindi nagtapos doon ang kanilang alitan. Sa paglipas ng kasaysayan, ang mga Amonita ay patuloy na tumutol sa Israel mula sa pakikipag-alyansa sa mga kaaway ng mga Hebreo hanggang sa mga direktang pag-atake sa teritoryo ng Israel. Sa panahon ng paghahari ni Haring David, nagkamali sila sa pagpapahiya sa mga sugo ng Israel na nagdulot ng isang nakasisirang digmaan kung saan niyurakan ni David ang malaking bahagi ng kabisera ng mga Amonita. Ang digmaang ito ay nag-iwan ng matinding marka sa alitan sa pagitan ng dalawang bayan na nagpatuloy sa mga salinlahi. Sa wakas, natupad ang propesya laban sa Amon. Ang kanilang kaharian ay bumagsak sa ilalim ng pamamahala ng mas malalakas na imperyo. Ang mga Amonita at Moabita, bagamat mga direktang inapo ni Lo, ay naging mga kaaway ng Israel at lalong lumayo sa Diyos ni Abraham. Ang pagbagsak ng moralidad, ang idolatriya, at ang mga kasuklam-suklam na gawi ay nagdulot ng kanilang paghuhusga ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga propeta, inihayag ng Diyos ang kanilang pagkawasak. Inihula ni Jeremias at Ezekiel na ang Amon at Moabe ay parurusahan, ang kanilang mga lupa ay magiging bugaw at ang kanilang mga tao ay magkalat. At ito ay nangyari ng sakupin ng mga Babilonyo at pagkatapos ng mga Persyano, ang kanilang mga teritoryo na halos ganap na nagtanggal sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga malalayang bayan. Gayunpaman, ang kasaysayan ng mga inapo ni Lo ay hindi natapos sa katiwalian at paghuhusga. Sa kabila ng mga kasalanan ng Moabe at Amon, ipinakita ng Diyos ang kanyang awa sa pamamagitan ng pagpapahintulot na ang isang Moabita ay mapasama sa kanyang linya. Si Ruth na magiging ninuno ni Haring David at balang araw ng Hesukristo. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang kaligtasan ay posible kahit sa mga nagmula sa isang pinagmulan na tinatakan ng idolatriya at alitan sa Diyos. Ang mga Amonita sa kabilang banda ay hindi nag-iwan ng isang tagapagligtas sa kasaysayan. Ang kanilang bayan ay nawala sa paglipas ng panahon at ang kanilang pangalan ay nanatili bilang isang paalala ng kung ano ang nangyayari kapag ang isang bayan ay lumihis mula sa kalooban ng Diyos. Ang pagsilang ng mga Amonita ay nagmarka ng simula ng isang kwento ng kapangyarihan, idolatriya at digmaan mula sa yungib sa bundok hanggang sa pag-angat bilang kaharian at sa huli sa pagkawasak. Sila ay isang bayan na nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng rehiyon, ngunit sa kanilang paglayo sa pananampalataya kay Diyos ni Abraham, sumuko sila sa idolatriya at karahasan na naging isang babala tungkol sa mga kahihinatnan ng pag-abandona sa tunay na pagsamba. Sa pagkawala ng Amon at Moabe, tanging ang alaala ng kanilang pag-iral ang nanatili, isang kasaysayan na pinalilibutan ng misteryo, kontrobersya, ambisyon, at isang kapalaran na tinatakan ng kanilang sariling mga desisyon. Sa paglipas ng panahon, ang mga bansa ng Moabe at Amon ay lumago at nagpatatag ng kapangyarihan sa rehiyon. Sila ay mga inapo ni Lo, nagbahagi ng isang pinagmulan, ngunit nagdala rin ng isang kasaysayan na puno ng alitan sa Israel mula sa mga araw ng mga hukom hanggang sa panahon ng mga hari. Ang mga bansang ito ay paminsan-minsan magkaalyado at patuloy na karibal.
Ang kanilang kapalaran, gayon paman, ay tinukoy ng paglayo mula sa katotohanan at ang pagpili ng mga landas ng idolatriya at katiwalian. Simula nang umalis ang Israel mula sa Egypt, ang Moabe at Ammon ay mga hadlang sa kanilang paglalakbay. Imbes na tanggapin sila bilang malalayong kamag-anak, ipinakita nila ang galit at naghahanap ng alyansa sa mga kaaway ng bayan ng Diyos upang pigilan ang pag-usad ng mga Israelita. Ang Moabe ay isa sa mga bansang humirang sa Israel sa panahon ng mga hukom. Sa ilalim ng paghahari ni Eglon, pinasok ng mga Moabita ang Israel, nagtatag ng mga tributo at pinamumunuan ang kanilang mga lupain. Tanging nang itinaas ng Diyos si Eude, isang matapang na hukom, ay pinalaya ang Israel, linuko ni Eude si Eglon at pinatay siya gamit ang isang pangukit na kutsilyo. Nagsimula ng isang rebellion na nagbalik ng kalayaan. Kalaunan, sa panahon ng paghahari ni David, ang Moabe ay tinalo sa militar at pinilit na magbayad ng buwis. Ang relasyon ng Moabe at Israel ay paminsang digmaan at pansamantalang alyansa, ngunit ang kanilang galit ay hindi kailanman nawala. Isa sa mga pinakakilalang insidente sa kasaysayan ng Moabe ay nang maglakbay ang mga Israelita sa disyertong. Habang papalapit sila sa ipinangakong lupa, natakot si Haring Balake na ang kapangyarihan ng Israel ay magiging banta sa kanyang kaharian. Imbes na makipaglaban sa kanila gamit ang mga hukbo, si Balake ay humahanap ng spiritual na solusyon. Ipinadala niya ang mga mensahero upang hanapin si Balaam, isang paganong propeta, at hilingin sa kanya na sumpain ang Israel. Layunin niyang pawiin ang mga Hebreo bago nila sakupin ang lupa, ngunit nakialam ang Diyos at sa bawat pagkakataon na binuksan ni Balaam ang kanyang bibig upang magbitiw ng sumpa, inilagay ng Diyos ang mga salita ng pagpapala sa Israel. Ang mga propesiya ni Balaam ay nagbigay ng hula na isang makapangyarihang pinuno mula sa Israel, ang darating at maghahari sa Moabe. Isang mesyanikong hula na matutupad ng ilang siglo pagkaraan sa linya ni David at ni Jesus. Nabigo si Balake sa pagtangka niyang magpasumpa laban sa Israel sa pamamagitan ni Balaam, kaya't nagdesisyon siya ng ibang estratehiya. Ipinadala niya ang mga kababaihang Moabita sa kampo ng mga Israelita upang akitin ang mga lalaki at iligaw sila patungo sa idolatriya. Marami sa kanila ang nahulog sa bitag at nagsimulang sumamba kay Baal na nagdulot ng higit pang galit mula sa Diyos. Bilang parusa, isang salot ang dumapo sa mga Israelita na nagdulot ng libu-libong pagkamatay hanggang ang idolatriya ay tuluyang nawala. Habang ang Moabe ay yumayabong, ang kanilang idolatriya at katiwalian ay patuloy na lumalago. Ang kanilang kulto kay Chemos, isang paganong Diyos, ay kinabibilangan ng mga sakripisyo ng tao kung saan ang mga bata ay iniaalay bilang holokausto upang makuha ang pabor ng kanilang Diyos. Ang mga relihiyosong kasanayan ay naging lalong malupit at kasuklam-suklam sa mga mata ng Diyos. Inihayag ng mga propeta ng Israel ang paghatol laban sa Moabe dahil sa kanilang kapalaluan at kasamaan. Si Jeremias at si Ezekiel ay nagpropesiya ng kanilang pagkawasak. Sinasabi na ang pagyayabang ng Moabe ay magiging sanhi ng kanilang pagkatalo. Sa aklat ni Isaias, sinabi ng Diyos, "Narinig namin ang tungkol sa kapalaluan ng Moabe, sobrang kapalaluan ng kanyang pagmamalaki, ng kanyang kayabangan at ng kanyang galit. Ngunit ang kanyang mga pagpapakumbaba ay walang kabuluhan." Isaiah 16:6. Sa huli, natupad ang mga propesya. Ang mga Babilonyo ay sinalakay ang Moabe, winasak ang kanilang mga lungsod at pinangalat ang kanilang bayan. Bagamat may ilang maliit na grupo ng mga Moabita na nakaligtas, hindi na sila muling naging isang makapangyarihang bansa gaya ng dati. Habang ang Moabe ay nahaharap sa kanilang sariling mga salungatan, ang mga Ammonita ay patuloy na naging isang matinding problema para sa Israel.
Sa panahon ng mga hukom, nakipag-alyansa sila sa ibang mga bayan upang salakayin at pahirapan ang mga Israelita. Si Jefte, isang hukom na itinanghal ng Diyos, ay tinalo sila sa labanan at tiniyak ang kalayaan ng Israel. Sa panahon ng paghahari ni Saul, ang mga Amonita sa pamumuno ni Naas ay sinakop ang lungsod ng Jabes-Gilead at nagbanta na gawing alipin ang mga naninirahan doon. Tumugon si Saul sa pamamagitan ng pagtitipon ng isang malakas na hukbo at tinalo ang mga Amonita. Pinagtibay ang kanyang posisyon bilang unang hari ng Israel. Ngunit hindi natuto ang mga Amonita. Sa panahon ni David, ininsulto nila ang mga sugo ng Israel at nagdulot ng isang digmaang nagwakas sa pagkawasak ng kanilang kabisera, Raba. Nagpatuloy ang mga salungatan sa panahon ng mga hari at nang ang Israel ay nasa pagkaka-exile sa Babylonia, nakipagtulungan ang mga Amonita sa mga kaaway ng Israel upang salakayin sila sa kanilang pinakamahina na panahon. Gayunpaman, hindi tumigil ang Diyos sa kanyang pagkilos. Inihayag ng mga propeta na ang kasamaan ng Moabe at Amon ay huhusgahan. Ang parehong mga bansa ay parurusahan dahil sa kanilang kapalaluan at kaaway nila sa Israel. Nagpropesya si Jeremias, "Narito darating ang mga araw," sabi ng Panginoon, "na maririnig ang ingay ng digmaan laban sa Raba ng mga anak ni Amon at magiging tambakan ng mga guho iyon." Jeremias 49:2. Si Ezekiel ay nagdeklarar din, "Dahil sinabi ng Amon, ay nang ang aking santuwaryo ay malapastangan, ibibigay ko ito bilang pag-aari sa mga anak ng silangan." Ezekiel 25:3-4. At si Sophonias ay naghayag ng matinding mga salita tungkol sa kapalaran ng Moabe at Amon. "Kaya't tulad ng buhay ko," sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Diyos ng Israel, "ang Moabe ay magiging tulad ng Sodoma at ang mga anak ni Amon tulad ng Gomora, isang lupain ng mga dawag, isang mina ng asin at isang walang katapusang desolasyon." Sophonias 2:9. Ang walang katapusang kapalaran ng mga Moabita at Amonita ay naging malungkot. Ang kanilang kapalaluan, idolatriya, malamig na puso, at patuloy na kaaway ng Israel ay naghatid sa kanila sa pagkawasak at kalat. Sa paglipas ng panahon, nawala sila bilang mga malalayang bansa at sila ay naabsorb na ng mga mas malalakas na bayan at kaharian. Gayunpaman, ang kwento ay hindi nagtatapos sa ganap na trahedya. Sa awa ng Diyos, pinahintulutan niya na magbigay liwanag ng isang pag-asa mula sa isang Moabita, si Rute. Si Rute ay nagpasya na talikuran ang idolatriya ng kanyang bayan at yakapin ang pananampalataya sa Diyos ng Israel. Ang kanyang katapatan at pagmamahal kay Noemi, ang kanyang biyenan, ay nagdala sa kanya sa Bethlehem kung saan siya ay nagpakasal kay Boaz, isang matuwid na tao. Ang kanyang mga inapo ay nagbigay ng simula sa Haring David at sa kalaunan kay Hesukristo. Kahit na ang Moabe at Amon ay nawala, ginamit ng Diyos ang kanilang kasaysayan upang ipakita ang kanyang soberanya at ang kanyang kapangyarihan na baguhin ang kahit ang pinakakatiwalian upang maging mga instrumento ng kaligtasan. Sa paglipas ng mga siglo, ang kasaysayan ng Moabe ay tinatakan ng mga salungatan, idolatriya at kaaway ng bayan ng Diyos. Ngunit sa gitna ng dilim, isang sinag ng pag-asa ang sumik mula sa lupa ng Moabe. Si Ruth, isang Moabita, ay naging simbolo ng kaligtasan na ipinapakita na ang biyaya ng Diyos ay lampas sa mga pagkakamali ng nakaraan at na ang kanyang awa ay maaaring umabot sa sino mang maghahanap ng kanlungan sa kanyang proteksyon. Sa mga panahon ng gutom at krisis, isang pook na Israelita mula sa Bethlehem ay lumisan papuntang Moabe upang maghanap ng pagkain. Si Elimeleke, ang kanyang asawa si Noemi at kanilang dalawang anak na lalaki, sina Malom at Quiliom, ay nakatagpo ng kanlungan sa mga lupang Moabita. Sa paglipas ng panahon, ang mga anak ni Noemi ay nag-asawa ng mga babaeng Moabita, sina Orfa at Rute.
Ngunit dumating ang trahedya sa kanilang pamilya, namatay si Elimeleke at hindi nagtagal ay pumanaw din ang kanyang 2 anak. Naiwan si Noemi na isang byuda, walang mga anak na mag-aalaga sa kanya at ang puso'y puno ng pighati. Nagpasya si Noemi na bumalik sa kanyang bayan ang Bethlehem dahil narinig niyang binisita ng Diyos ang kanyang bayan at ibinalik ang kasaganaan. Sa kanilang paglalakbay pabalik, pinayuhan niya ang kanyang mga manugang na manatili sa Moabe at magsimulang maghanap ng bagong buhay sa kanilang sariling bayan. Si Orfa, pagkatapos ng maraming luha, ay nagpasya ng bumalik, ngunit si Rute, na may tapat na lohyalidad, ay tumangging iwanan ng kanyang biyenan. Ang mga salita ni Rute ay naging isa sa pinakamagandang pahayag ng lohyalidad sa kasaysayan ng Biblia. Huwag mo akong pilitin na iwan ka at lumayo sa iyo, sapagkat saan ka man pupunta ako, at saan ka man magpahinga, doon ako magpapahinga. Ang iyong bayan ay magiging bayan ko, at ang iyong Diyos ay magiging Diyos ko. Saan ka man mamatay, doon ako mamamatay, at doon ako ililibing. Gawin ng Panginoon na magdusa ako ng labis. Kung hindi ako mamamatay, maliban sa kamatayan ang maghihiwalay sa atin. Ruth 1:16-17. Si Ruti, isang Moabita, ay tinanggihan ang kanyang nakaraan at pinili ang pagsunod sa Diyos ng Israel, niyakap ang bagong identidad bilang bahagi ng bayan ni Noemi. Pagdating nila sa Bethlehem, naharap si Rute at Noemi sa matinding paghihirap. Wala silang asawa o anak na magbibigay suporta, kaya't sila'y nasa isang mahirap na kalagayan. Upang makatawid, nagsimula si Rute na magtipon ng mga espigas sa mga bukirin habang ang mga manguwani ay nag-aani. Sa proseso, nakatagpo siya ng isang mabait at marangal na lalaki, si Boaz, isang kamag-anak ni Elimeleke. Nabighan ni si Boaz sa tapat na pagkatao at tapang ni Rute, hinangaan ang kanyang tapang at dedikasyon sa pag-aalaga kay Noemi. Ayon sa tradisyon ng Parente Remidor, pinakasalan ni Boaz si Rute at tinulungan siyang maibalik ang kanyang linya at matiyak ang pagpapatuloy ng pamilya. Mula sa kanilang pagsasama ay ipinanganak ang isang anak na tinawag na Obede na naging lolo ni Haring David. Sa pamamagitan ni David, ang linya ni Rute ay umabot kay Hesukristo, ang Mesiyas. Ang kwento ni Rute ay isang makapangyarihang pagpapakita na hindi hinuhusgahan ng Diyos ang mga tao base sa kanilang pinagmulan, kundi sa kalagayan ng kanilang puso. Kahit na galing siya sa isang bayan na tinatakan ng idolatriya at katiwalian, nakuha ni Rute ang pabor ng Panginoon. Si Rute ay kumakatawan sa pagsasama ng mga gentil sa kwento ng kaligtasan. Ang kanyang buhay ay isang patotoo na ang Diyos ay walang pinipili at ang kanyang awa ay umaabot sa lahat ng lumalapit sa kanya ng may kababaang loob at katapatan. Sa buong Biblia, ang Moabe ay inaalala bilang isang kaaway ng Israel. Ngunit kay Rute natagpuan ang pagbubukod. Binago ng Diyos ang isang lahi na tila tinatakan ng kasalanan at ginawa itong isang pinagpala. Ginagamit ito bilang isang mahalagang bahagi ng genealogy ng tagapagligtas ng mundo. Mula sa kanyang pinagmulan, ang Moabe ay ipinanganak mula sa isang ugnayang puno ng kontrobersya, kasalanan at ang desperasyon ng mga anak na babae ni Lo. Nagbigay sila ng mga anak na, sa kalaunan, ay lumayo mula sa mga daan ng Diyos. Gayunpaman, ang kwento ni Rute ay nagpapakita na ang biyaya ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa minanang kasalanan. Kahit na sa gitna ng paghatol at parusa, nakatagpo siya ng bagong identidad sa ilalim ng proteksyon ng Panginoon. Ang kanyang pagsali sa lahi ni David at kalaunan sa genealogy ni Jesus ay nagpapakita na kayang mag-redeem ng Diyos ang anumang kwento, gaano man ito kalubha o kontaminado. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi limitado sa isang bansa o piling grupo, kundi umaabot sa lahat ng pumipili ng magtiwala sa Kanya. Bagamat ang Moabe ay kaaway ng Israel, hindi tuluyang isinara ng Diyos ang kanyang mga pintuan. Ang kwento ni Rute ay patunay dito. Isang paalala na ang pagsisisi at pananampalataya sa Diyos
ay nagbubukas ng posibilidad ng kaligtasan para sa sinuman, anuman ang kanilang nakaraan. Pagkatapos, sa Bagong Tipan, makikita natin na ang mensahe ng kaligtasan ay higit pang pinalawak. Si Jesus mismo ay nagministeryo sa mga hentil at binuksan ang daan upang ang lahat ng mga bansa ay maligtas. Kay Rute, makikita natin ang unang senyales ng planong ito ng Diyos. Sa pamamagitan ni Rute, ipinakita ng Diyos na ang kanyang pangako ay hindi lamang para sa isang tiyak na linya ng lahi, kundi para sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Ang kasaysayan ng Moabe at Amon ay nagsimula sa isang kasalanan, ngunit hindi nagtapos sa ganap na paghatol. Binigyan ng Diyos ng bagong kahulugan ang sumpa at ginamit ang isang Moabita upang dalhin ang tagapagligtas sa mundo. Itinuturo sa atin ng kwento ni Rute na ang Diyos ay hindi tayo tinutukoy batay sa ating nakaraan, kundi batay sa ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya, at na ang Kanyang kaligtasan ay bukas sa lahat, anuman ang ating pinagmulan. Ang mga pagkakamali na ginawa ng ating mga ninuno ay hindi maaaring hadlangan ang ating pagtanggap sa kaligtasan kapag tayo ay bumalik sa Diyos. Si Rute ay isang simbolo ng pag-asa para sa lahat ng nakakaramdam na ang kanilang kwento ay puno ng sakit o pagkatalo. Ang kanyang buhay ay nagpapakita na ang Diyos ay kumukuha ng mga bagay na itinatakwil ng mundo at binabago ito upang maging instrumento ng kanyang kaluwalhatian. Katulad ni Rute na tinanggap at pinarangalan sa Israel, tinatawag tayo ng Diyos upang maging bahagi ng kanyang kaharian, hindi alintana ang ating pinagmulan o nakaraan. Ang pag-ibig ng Diyos ay sapat upang baguhin ang anumang kwento at magbigay buhay kung saan dati ay may sumpa. Sa pamamagitan ng Moabita na si Rute, ipinakita ng Diyos na ang kaligtasan ay hindi lamang para sa isang bayan, kundi para sa buong sangkatauhan. Ang kanyang kapangyarihang magbago ay walang hanggan at ang kanyang biyaya ay patuloy na umaabot sa mga nagpasyang maghanap ng kanlungan sa kanyang mga pakpak. Ang kwento ni Lo at ng kanyang mga anak na babae ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal at komplikadong kwento sa Biblia. Nagsimula ito sa isang desperadong pagtakas mula sa pagkawasak ng Sodoma at Gomora at nagtapos sa kapanganakan ng dalawang bayan na ang ugnayan sa Israel ay lumipat mula sa kaaway patungo sa kaligtasan sa loob ng mga siglo. Ipinapakita ng kwentong ito ang mga malalim na aral tungkol sa kalikasan ng tao, ang panganib ng pagtiwala sa ating sariling karunungan nang hindi kumonsulta sa Diyos at ang mga epekto ng kasalanan. Ngunit ipinapakita rin nito ang napakalaking kapangyarihan ng kaligtasan at biyaya ng Diyos. Ang mga anak na babae ni Lo ay lumaki sa Sodoma, isang lungsod na puno ng katiwalian at kasalanan. Bagamat sinubukan ni Lo na panatilihing malayo ang kanyang pamilya mula sa mga immoral na gawain ng lungsod, ang kapaligiran ay hindi maiiwasang nakaapekto sa kanila. Nang sila ay tumakas, iniwan nila ang kanilang tahanan, kanilang kaligtasan at ang kanilang ina na sa pagsuway sa utos ng Diyos ay naging isang estatwa ng asin. Nasa isang yungib na mag-isa kasama ang kanilang matandang ama, nagdesisyon ang mga anak na babae ni Lo batay sa takot at desperasyon. Naniniwala silang wala ng ibang mga lalaki sa lupa upang magpatuloy ang lahi ng kanilang ama, kaya't nagplano sila na hindi sa direksyon ng Diyos, kundi sa kanilang sariling lohika. Bagamat nauunawaan ang kanilang desisyon mula sa kanilang pananaw, hindi maiiwasang maging moral na tanong ito. Lampas pa sa kontrobersya ng kanilang mga aksyon, ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos ay maaaring magdala sa atin ng mga pagkakamali na hindi na maibabalik. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga anak na babae ni Lo ay ang pagkilos batay sa kanilang sariling pagpapasya nang hindi naghanap ng gabay mula sa Diyos. Walang tala ng kanilang panalangin
paghahanap ng gabay o pagtanggap na maaring may ibang mga tao na buhay pa sa labas ng yungib. Ang takot ng kanilang lahi ang nagtulak sa kanila upang kumilos ng pabigla-bigla. Ang Biblia ay nagbabala tungkol sa panganib ng pagtitiwala sa ating sariling pagkaunawa. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag magtiwala sa iyong sariling kaalaman. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga landas at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kawikaan 3:6. Kapag gumagawa tayo ng mga desisyon nang hindi kumukonsulta sa Diyos, maaari tayong magkamali sa mga bagay na hindi lamang nakakaapekto sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon. Ang mga Moabita at Amonita ay ipinanganak mula sa isang desisyon na ginawa batay sa takot, at ang kanilang mga bansa ay naging patuloy na kalaban ng bayan ng Diyos. Laging may epekto ang kasalanan, bagamat ang Diyos ay kayang mag-redeem ng mga nasirang bagay. Sa kaso ni Lot at ng kanyang mga anak na babae, ang epekto ay ang pagkakaroon ng dalawang paganong bayan na, sa paglipas ng kasaysayan, ay naging kaaway ng Israel. Ang mga Moabita at Amonita ay nahulog sa idolatriya, sumamba sa mga huwad na Diyos, at naging mga kaaway ng pinili ng Diyos. Bagamat sila ay mga inapo ng parehong lahi ni Abraham, ang kanilang kasaysayan ay puno ng mga alitan, digmaan at paglayo mula sa tunay na Diyos. Gayunpaman, hindi natapos ang kasaysayan ng sangkatauhan sa kasalanan, kundi sa kaligtasan. Bagamat ang Moabe at Amon ay nalihis, pinahintulutan ng Diyos na ang isang Moabita, si Rute, ay maging bahagi ng messianic lineage na nagpapakita na ang kanyang biyaya ay mas malaki kaysa sa ating mga pagkakamali. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa ating nakaraan, nakikita rin niya ang ating hinaharap. Kahit na may mga epekto ang ating mga pagkilos, ang kanyang biyaya ay kayang baguhin ang mga nawalan ng pag-asa at gawing maganda para sa kanyang layunin. Ang kwento ng Moabe at Amon ay maaaring naging isang kwento ng paghatol at parusa. Ngunit ang Diyos sa kanyang soberanya ay pinahintulutan na mula sa isang pinagmulan na puno ng kontrobersya ay lumabas ang isa sa mga pinakamahalagang at pinagmamalaking tauhan sa Biblia, si Rute. Si Rute, ang Moabita, ay naghiwalay sa tradisyon ng idolatriya ng kanyang bayan at nagpasya na sundan ng Diyos ng Israel. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang ating pinagmulan ay hindi tumutukoy sa ating kapalaran. Hindi mahalaga kung saan tayo nagmula o ang mga pagkakamali ng ating pamilya o mga ninuno. Ang talagang mahalaga ay ang ating desisyon na sundan ng Diyos at magpasakop sa kanyang kalooban. Ang mensaheng ito ng pag-asa ay umabot sa lahat ng nakaramdam na tinutukoy sila ng kanilang nakaraan. Ang Diyos ay hindi tayo tinutukoy batay sa ating mga pagkakamali, ni sa ating lahing pinagmulan, kundi sa ating pagkahanda na sundan siya ng tapat na puso. Kaya nga, kung ang sinuman ay nasa kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Ang mga bagay na dati ay pumanaw na at ang lahat ay naging bago. 2 Corinto 5:17. Sa buong Biblia, makikita natin na ang Diyos ay Diyos ng katarungan, ngunit siya rin ay Diyos ng awa at pagpapatawad. Si Lot ay naligtas mula sa pagkawasak ng Sodoma hindi dahil siya ay karapat-dapat, kundi dahil sa panalangin ni Abraham. Ang Moabe at Amon ay hinatulan dahil sa kanilang idolatriya, ngunit binigyan pa rin sila ng Diyos ng awa at pinahintulutan si Rute na maging bahagi ng kanyang plano ng kaligtasan at ng pagdating ni Jesus sa mundo. Binasag ni Kristo ang mga pader sa pagitan ng mga Hudyo at mga Gentil. Binigyan ng lahat ng pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan para sa buong sangkatauhan. Ang huling mensahe ng kwento ni Lot at ng kanyang mga anak na babae ay hindi lamang isang babala, kundi isang mensahe ng pag-asa. Ipinapakita nito sa atin na ang Diyos ay may kakayahang magligtas kahit ang pinakamagulong kalagayan at gawing isang bagay na maganda
at maluwalhati. Kung nagamit ng Diyos ang isang Moabita upang dalhin sa mundo si Haring David at sa huli ang Mesyas, ano pa kaya ang magagawa niya sa ating buhay kapag tayo ay nagpasakop sa Kanya? Ang pamana ni Lot at ng kanyang mga anak na babae ay isang komplikadong kwento na nagpapakita ng realidad ng sangkatauhan, ang kanilang mga pagkakamali at kahihinatnan, ngunit pati na rin ang pagkakataon para sa kaligtasan. Ang mga anak na babae ni Lot ay kumilos dahil sa takot at kalituhan, at ang desisyong ito ay nagdala ng isang lahi na nalayo sa Diyos. Ngunit sa kanyang walang katapusang biyaya, ginamit ng Diyos kahit ang isang Moabita upang dalhin ang kaligtasan sa mundo. Sa kay Kristo, natutunan natin na hindi natin dapat pagkatiwalaan ang ating sariling karunungan nang hindi kumukonsulta sa Diyos. Ang kasalanan ay laging may kahihinatnan, ngunit tayo ay maaring mapatawad at maligtas kung tayo ay lumapit sa Kanya. Hindi mahalaga ang ating pinagmulan. Ang ating kwento ay maaaring magbago kung pipiliin nating sundan siya. Ang awa ng Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang pagkakamaling ginawa ng tao. Kaya't ang kwento ni Lot at ng kanyang mga anak na babae ay hindi lamang isang kwento ng babala, kundi isang patutuo ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay may kakayahang kunin ang pinakamalungkot na kwento at gawing isang maganda at maluwalhating patutuo para sa kanyang kaluwalhatian. Ang pamana ng Moabe at Amon ay maaring naging tanging pagkawasak, ngunit kay Rute nakita natin ang patunay na laging may pintuan ng Diyos para sa kaligtasan, gaano man kasalimuot ang sitwasyon. Anuman ang ating nakaraan, kapag tayo ay nasa mga kamay ng Diyos, palaging may pag-asa para sa isang bagong simula. Ang kwento ni Lot at ng kanyang mga anak na babae ay nag-iiwan sa atin ng isang malalim na aral tungkol sa moral na pagbagsak at ang mga epekto ng kasalanan, ngunit pati na rin tungkol sa napakalaking awa ng Diyos. Bagamat ang Moabe at Amon ay nagmula sa isang minadaling desisyon at ang kanilang kasaysayan ay puno ng idolatriya at kaaway ng Israel, pinayagan ng Diyos sa kanyang walang katapusang biyaya na ang isang Moabita, si Rute, ay maging tulay ng kaligtasan para sa kanyang bayan. Ipinapakita sa atin ng kwentong ito na kayang baguhin ng Diyos ang anumang buhay, hindi mahalaga ang ating pinagmulan o nakaraan. Hindi tayo tinutukoy ng Diyos batay sa mga pagkakamali o kasalanan ng ating mga ninuno, kundi sa ating pagkahanda na maghanap sa Kanya at sundan Siya ng tapat na puso. At ngayon, nais kong itanong sa iyo, ano ang natutunan mong aral mula sa kwentong ito? Naisip mo na ba kung paano ang biyaya ng Diyos ay umaabot kahit sa mga tao na mukhang itinadhana sa pagkawasak? Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pagpapala sa iyong buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng komento at mag-share. Ang layunin ng nilalamang ito ay upang matulungan ang mas maraming tao na matutunan kung paano tinuturo sa atin ng Biblia ang tungkol sa katarungan, awa at kaligtasan. Maraming salamat sa panunood at sa pagiging bahagi ng komunidad na ito. Hanggang sa susunod na video, mga pagpapala